Lumilit na ang mundo ni Digong sa kanyang pag-amin na he will take full responsibility sa kanyang war on drugs sa pamumuno ni General Bato de la Rosa. Marami ang nangamatay na sibilyan na sinasabing crime against humanity at extrajudicial killing sa panahon ni Digong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Grabe talaga itong kanyang pag-amin, At ito ay under oath na maaring in legal manner. Sinabi din ni Bato de la Rosa na maaring gamitin ito laban sa kanya. Ganun talaga Sa pag-amin niya sa Senado, talagang lumit na ang kanyang mundo na sinasabing maliban sana sa droga ay nagtuon siya ng pansin laban sa kahirapan, edukasyon at korupsyon. Ngunit ang mga nabanggit na ito hindi niya pinagkaabalaan at ang kanyang tinutukan talaga ang kanyang Operation Tukang. At nananawagan niya ang mga kamag-anak na mga sibilyan na napaslang dito sa kanyang war on drugs. Nananawagan sila sa Department of Justice na kasuhan na si Digong Duterte dahil sa kanyang pag-amin sa kanyang nagawa na sinasabing Operation Tukang. At sinabi rin ng mga ilang concerned citizen at sinabi rin ni Bato de la Rosa sa pag-amin na meron talagang double death squad ay isa talagang malaking mali ang ginawa ni Digong sa kanyang pag-amin na inuutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga kriminal sa kanyang nasasakupan sa Davao City na walang due process. At sabi ng Commission of Human Rights, halos 8,000 sibilyan ang namatay sa panahon ng kanyang panunungkulan na may reward kasi. Kaya yung mga kapulisan natin ay trigger happy, nasabing drug pusher, drug user, drug lord, na sinasabing pag hindi niya kaalyado talagang gugurgurin yung mga drug lord na ito, pero pag kaalyado nila ay buhay pa hanggang ngayon. So sinasabi nila na masyado itong nag-focus sa kanyang war on drugs at napabayaan ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na nag-pandemic talagang musbong din ang korupsyon sa issue ng paramali. Yung mga substandard na face mask, face shield ay talagang pinagkakitaan ng kanyang administrasyon. Kaya ang panawagan na nakakarami, lalo na yung mga kamag-anak ng mga namatayan dito sa kanyang Operasyon Tukang ay kasuhan na talaga si Digong. Ang sabi nga ng ilang netizen na paano kakasuhan sa Department of Justice ay talagang meron pa siyang kaalyado na nakaupo sa Senado at ilang mga congressman na maaring maging padrino niya. Kaya nananawagan ng mga kamag-anak ng mga sibilyan na nadamay at namatay sa International Criminal Court na lilabas na ang arrest warrant laban kay Digong Duterte. Pero sabi naman ng ilang political analysts na hindi na tayo member ng International Criminal Court. Pero ang bola ay na kay PBBM once daw napayagan niya na dakpin at i-issue ang warrant of arrest kay Duterte para ilabas sa ating bansa at ikulong nga. Kasi nasabing office nila sa Netherlands ay maaari daw itong mangyari. Kaya ang tanong nga ay kailan nga ba huhulihin or mag-i-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court na masyado nang sinasabi noon pa ni dating Senador Antonio Trillanes, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Pero sa pag-amin ni Digong Duterte sa Senado ay talagang lumit na ang kanyang mundo at sinabi rin ng mga ilang political analysts maaring isa sa mga oras na to ay naghahanda na International Criminal Court para i-issue daw ang warrant of arrest laban kay Digong Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak dito sa kaganapan sa ating pang-araw-araw na buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.